May nadali na naman si Kai Sotto sa kanyang fake pass. Naisahan si Dwight ng mag one-on-one sa ilalim. At Brownlee maglalaro na sa gilas. Tapatan ng dalawang gilas players na si Kai Sotto at Dwight Ramos. Yokohama kontra sa Levanga Hokkaido. Opening quarter, nagmintis ang dalawang shot attempts ni St. Dwight sa loob at labas ng tres. Unang puntos ng game ay napunta sa Yokohama mula sa N1 layup ni Kawamura. Dwight Ramos nice assist sa kanyang teammate sa ilalim for easy 2 points. Maganda ang panimula ng Yokohama, umabante sila ng 6 points sa Hokkaido. Napatalsik at natumba pa si Dwight sa step back 3 ng teammate ni Kai, pero di lang naipasok ang tres. Nagkaroon ng 7-0 run ang Hokkaido kaya naging dikit na ang laban. Pinasok si Kai under 3 minutes mark at nakabingwit agad ng foul, counted ang isang free throw nito. At sinundan niya pa yan ng tip shot nang magmintis ang teammate nito. Last 40 seconds nakakuha ulit ng foul si Kai. Kumagat ang bantay sa kanyang signature fake pass, sabay kaldag sa ilalim. Meron ng 5 points ito nang maipasok niya ang dalawang free throw. Second quarter, good defense para kay Kai nang masupalpal nito ang kalabang import. Tinuro-turo pa nito si Kai. Struggle pa ang opensa ni St. Dwight. First 3 points niya ay nagmula lahat sa free throw line. Around 4 minutes mark, napakagandang hesitation move ang ginawa at naipasok ang driving layup may kasama pang foul. Nakapagtala rin ito ng isang block. Panis ang open layup ng teammate ni Kai. Under 3 minutes, nice pick and roll play by Kawamura at Kai. Pasok ang layup at nakakuha pa ng foul kay Dwight. At 1 minute left, nag one-on-one ang dalawang gilas player at nakakuha ulit si Kai ng foul kay Dwight. Meron ng 9 points si Kai at 6 points naman kay Dwight. Abante ang Hokkaido ng 13 points end of first half. Entering second half, naibaba ng Yokohama ang 13 points lead ng Hokkaido sa first half dahil sa kanilang point guard na si Kawamura. Binuhat nito ang Yokohama this quarter, pumukol ng sunod-sunod na tres. Hindi pinasok si Kai sa quarter na to dahil sa good performance ng first unit. Struggle naman si Dwight Ramos sa kanyang shooting, 0 out of 4 field goal attempts. Final quarter na pinasok ulit si Kai pero 2 minutes lang ang tinagal sa court dahil nabigyan ito ng technical sa kanyang naging reaksyon sa referee nang tawagan siya ng traveling violation. Dikit pa ang laban sa last 6 minutes dahil pa rin kay Kawamura, kaya hindi nakakalayo ang abante ng Hokkaido. Naipasok na rin ni Dwight Ramos ang kanyang dalawang 3-point shot at nagsimula ng umangat uli ang kalamangan ng Hokkaido. Hindi na maibaba ng Yokohama sa 5 points ang lead ng Hokkaido at kinapos na rin sila sa oras. Sa huli ay panalo ang Hokkaido. 12 points ang naitala ni Dwight Ramos at 9 points naman kay Kai. Samantala, final ng inanunsyo ng SBP na makakapaglaro na nga si Justin Brownlee this coming first window ng FIBA Asia Cup qualifiers nitong buwan. Magandang balita ito para sa Gilas dahil malaki ang maitutulong ni Brownlee at napatunayan niya na ito noong last Asian Games kung saan pinangunahan niya ang Gilas sa pagsungkit ng gintong medalya. Maraming salamat sa panonood mga idol. Please follow and subscribe for more updates.